po natin ang ating Panginoon. Maraming salamat po, Pastor. Sige po, tayo po ay magpapatuloy na sa ating kwentong barbero. Yung pag-aaral po na ating mga salita. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Nakanda na po ba tayong makinig ng salita ng Diyos? Amen, amen. Sige po, tayo po ay mag-uumpisa na. Noong mga nakaraang linggo po, siguro mga 3 weeks, 3 weeks po nating pinag-aralan ang tungkol sa mga pagbabagong kinakailangan na ating ginagawa bilang mga tagasunod ni Kristo, bilang mga Kristiyano, hindi po ba? Pagbabago sa ating pag-iisip upang maunawaan natin ang kalooban ng Diyos, upang magawa natin kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Dapat po nagpapanibagong isip na tayo sa halip na umayon lamang sa pag-iisip ng mundo, hindi po ba? Dapat ituon natin ang ating mga pag-iisip sa mga bagay na makadiyos. At pinag-aralan din po natin ang pagbabago sa ating pagkatao upang tayo ay maging ganap ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nais niya tayo maitulad sa Panginoong Hesus, hindi sa kabilang buhay, kundi sa ngayong buhay. Hindi sa langit at hindi sa bagong daigdig, kundi sa kasalukuyang daigdig, sa gitna po ng magulong mundo at mahirap na buhay. At ngayon po, ang pag-aaralan natin ay tungkol sa isang bagay na mahalaga. Mahalagan din po nating baguhin sa ating buhay. At ito po ay tungkol sa ating dila. Dila. Dila, ibig sabihin sa ating pagsasalita. Opo. Kung paano natin mapapaamo ang ating dila at kung paano tayo magiging maingat sa ating pagsasalita. Kasama po dito yung mga pagpo-post natin sa mga Facebook, pagsishare natin sa social media. Dapat po binabantayan natin ito. Kailangan po suriin natin ang ating pagsasalita bilang mananampalataya dahil tayo po ay binago na ni Kristo, di po ba? Tayo ay mga bago ng nilalang na dapat marunong na tayong magpigil sa ating mga dila, sa ating mga binibitawang salita na hindi puro negatibo. Di po ba? Puro hindi maganda ang lumalabas sa ating mga bibig. Iniisip ba natin na ang mga binibitawang nating salita ay ituturing ba natin ang mga sinasabi natin na maaring magresulta sa ating mga kasalanan? Kasi po ang iba ay parang baliwala lang. Hindi iniisip ang maaaring maging epekto. Di po ba? Ang maging epekto sa sarili at maging sa ating kapwa. Yung iba nga ay nangangatwiran na kaya ako ganito magsalita kasi ganito na ako noon pa. Di po ba? Ganito na talaga ako tumanda. Ganito na ako lumaki. Kaya yung pagsalita ko ganito na. Yung sinasabi ng iba, masanay ka na sa paraan ng pagsasalita ko. Paalaala lang po, bagong nilalang na tayo dahil sa Panginoong Hesus. At kasama po sa binabago sa atin ay yung ating pananalita. Isipin po natin at isaalang-alang ang ating bibig o dila na kapag wala tayong kontrol, kapag hindi natin nakontrol ang ating dila, ay isa po itong delikadong armas, mapaminsala. Nakamamatay din ito. Hindi sa pisikal, kundi sa mabuting relasyon sa pamilya, sa kaibigan, sa ating kapwa, at maging sa ating pananampalataya ay nakakamatay din ito. Kaya po pag-aaralan po natin kung paano natin mapapaamo ang ating dila o ang maingat na pananalita na lumalabas sa ating bibig. Next. Walang bagay ang hiwalay sa ating espiritualidad. Kasama rito ang ating pagsasalita at paggamit ng ating dila. Ang dila ang isa sa maliit na bahagi ng ating katawan, gayon man ay pinakamakapangyarihan sa anumang bahagi ng ating katawan.
sapagkat mayroon itong kakayahang bumuo o sumira ng pagkatao ng ating kapwa. At bilang instrumento po, kapag tayo ay masakit po magsalita, ay hindi po natin nare-realize na may buhay na nasisira, di po ba? May damdamin na nasasaktan. Kaya nga po sinabi sa Biblia ni Solomon sa Proverbs 18:21, sabi dito, "Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit." Ang buhay at kamatayan ay sa dila po nakasalalay. Makikinabang ng bunga nito, ang dito ay nagmamahal. Ibig sabihin po, nakasalalay sa ating mga dila, nakasalalay sa ating mga salita, ang buhay at kamatayan. Kung masakit ang ating sasabihin, huwag mo na pong sabihin. Huwag mo nang ilabas. Pero paano naman kung totoo ang sasabihin natin? May conflict po, di po ba? Kaya po, napahalaga po ng mensahe natin sa umagang ito. Kailangan baguhin natin yung concept na ang salita ay okay lang. Kahit masama tayo magsalita, kahit mabuti tayo magsalita, huwag tayong masyadong magdepende po dyan. Sasabihin ng iba, words lang yan, salita lang yan. Hindi po totoo yun. Kasi nga, sabi po nga po, words can destroy or build up. Di po ba? May kakayahan po itong bumuo o sumira ng pagkatao ng ating kapwa. Kaya mahalaga po na nakikita natin na ang bawat salita na lumalabas sa ating mga bibig ay may consequence po ito. May kapalit, may resulta. Kaya may strong warnings dito sa Biblia tungkol sa ating mga pananalita. Sabi po ni Santiago sa James 1 verse 26, sabi po dito, "If anyone thinks himself to be religious and yet does not bridle his tongue, but deceive his own heart, this man's religion is worthless." Kung inaakala nino man na siya ay relihiyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso. Kahit na po relihiyoso pa siya, kahit na sa tingin niya, pinakikita niya na mabuting tao siya, ngunit kung hindi niya kayang pigilan ang kanyang dila, kung hindi niya kayang bantayan ang kanyang pananalita, ay peke lamang po at walang silbi ang relihiyon niya. Bridle your tongue, ibig sabihin pigilan. Paano natin gagawin ito? Pinaalalahanan po tayo ng Panginoon Jesus sa Matthew 12. Sabi dito, "For the mouth speaks out of that which fits the heart." Ito po ang totoo. Lumalabas po sa bibig natin kung ano yung nasa puso natin. Halimbawa po, madalas tayong magmura. Anong laman ng ating mga puso? Mga mura din. Di po ba? Kaya po ang ating pananalita, ang batayan ng kalagayan ng ating puso. Heart issue po ito. Kung mabuti ang sinasabi ng isang tao, ay puno ng kabutihan ang kanyang puso. Kung masama ang sinasabi ng isang tao, ay puno po ng kasamaan ang kanyang puso. And vice versa po. Kung sobra ang galit natin ay lalabas yan po sa ating pananalita. Lalabas yan kung paano tayo makitungo sa iba. Kaya nga po, sabi dito, sa babala ng Panginoon Jesus, haharap tayong lahat sa paghuhukom. At doon, maging sa mga salitang sinabi natin, yung mga binibitawan nating mga salita, ay haharapin natin yun sa paghuhukom. Hindi lang pala tayo huhukuman sa ating mga gawa, kundi sa ating mga pananalita. Tinitingnan po sa ating uri ng pananalita kung tayo ay palalayain ba o mabibihag dahil mabigat na kasalanan din po yun.
Kaya napakahalaga po na pinag-iisipan yung mga salitang lumalabas sa ating mga bibig. Yung mga walang kabuluhang salita. Minsan po kasi nasasanay na tayo na magsabi na kung ano-anong kalokohan. Sasabihin natin, joke lang yan. Pero ano pong nangyayari? Sumusugat po yan. Paano kung yung kausap mo, yung binibiro mo ay pikon? Anong mangyayari? Di po ba? O, gulo, away, tampuhan. Nakakabawas po sa tiwala, sa relasyon ng ating binibiro. Sa kakilala man natin to, o kaibigan natin, o kapatid natin sa pananampalataya. Di po ba? Kung tunay po tayong Kristiyano ay dapat tinitingnan natin yung ating mga habits. Kailangan makita natin yun. Tatanong natin sa sarili, meron ba akong masamang ginagawa na hindi ko napapansin na masama na pala? O nakakasama pala sa akin at sa aking kapwa? Dapat po maging maayos, mas maayos yung ating pananalita. Maging maingat po tayo sa ating pananalita. At bilang instrumento po ng pagsasalita, ito ang nagpapakita ng ating tunay na paglagong espiritual o ang kawalan nito. Atin pong basahin ang Santiago 3:1-12. Sige po, sabay-sabay po tayo magbasa. 1, 2, 3. Mga kapatid, huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo. Dahil alam na ninyo, gayon din ang barko. Kahit na ito'y napakalaki at inutulak ng malalakas na hangin, na ibabaling ito saan man naisin ng piloto sa pamamagitan ng napakaliit na timon. Ganyan din ang dila ng tao. Maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki ng mga ipinagyayabang. Isipin na lamang ninyo kung paanong napalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Ang dila ay parang apoy, isang daigdig. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. Lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang o nakatira sa tubig ay kayang paamuin at napapaamo na ng tao. Ngunit wala pang nakapagpaamo sa dila. Ito ay kasamaang hindi mapigil at puno ng kamandag na nakamamatay. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama. At ito rin ang ginagamit natin sa panlalait sa taong nilalang na kalarawan ng Diyos. Sa iisang bibig, hindi lumalabas sa isang bukal ang tubig tabang at tubig alat. Amen. Sa sulat po ito ni San Santiago sa mga Kristiyano ay makikita natin kung gaano kalaki ang suliranin sa kanilang pananalita na kailangan pong ipaunawa sa kanila. At maging sa panahon po natin ngayon na dapat maingat po tayo sa ating pananalita. So bakit nga ba dapat nasupilin ang ating dila at pagsasalita? Supilin, ibig sabihin disiplinahin, pigilan. Una po, dahil ang marunong sumupil sa kanyang dila ay may pagpipigil rin sa sarili. So ano ang kayang gawin ng dila? Ano ang kayang gawin ng dila? Ayon po dito sa binasa natin sa James 3:1-4. Ipiniliwanag ngayon ni Santiago kung bakit dapat kontrolin ang dila. Ang dila po ay isang napakahalagang bahagi ng katawan. At gumamit po dito si James ng
tatlong ilustrasyon upang ipahayag kung ano ang dila at kung bakit dapat ito kontrolin. Kung makikita natin, yung unang ilustrasyon niya dito ay yung guro. At yung pangalawa ay kabayo. At yung pangatlo ay barko. Isa-isahin po natin. Una po, yung tatlong larawan ng dila. Sino ang hahatulang higit? Sabi po dito, una yung guro. Sila ay hahatulang higit dahil sa kanilang itinuturo at sinasalita. Sabi po dito sa James 3:1-2, sabi dito, mga kapatid, huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo. Dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mahigpit kaysa iba. Tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Sinasabi po dito ni Santiago na marami ang hindi dapat maging guro. Nakakagulat po, no? At parang talios ito sa inaasahan. Bakit sasabihin ni James na dapat pag-isipang mabuti ng mga Kristiyano ang ideya na magiging sa pagiging guro? Hindi po maaaring sabihin ni Santiago na walang dapat maging guro dahil kung gayon ay wala na nga pong mangangaral ng Ebanghelyo. Sa katunayan, sinabi ni Apostol Pablo na ang Diyos ay nagbigay ng mga pastor, ebanghelista at mga guro para sa paghahanda sa mga banal. Gusto po ng Diyos ng mga guro. Inantasan pa nga tayo ng Panginoon Jesus na humayo at gawing alagad ang lahat ng bansa. Bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan sila sa lahat ng inuutos niya. Di po ba? At ginugol nga po ng Panginoon Jesus ang kanyang buong ministeryo sa pagtuturo at pangangaral. Ang tinutukoy po dito ni Santiago ay ang paghatol ng Diyos. Ang mga guro lang po ba ang hatulan? Hindi po, lahat tayo hatulan. Kaya lang, ang pinagdidiinan dito ni Santiago ay mas higit ang paghatol sa mga guro. Bakit hatulan ang mga guro na mas mahigpit na pag-uusga? Ipinawalag dito ni James sa verse 2, sabi dito, na ang dahilan kung bakit hatulan ng mga guro ng may mas mahigpit na paghatol ay dahil sa lahat nga po tayo ay natitisod o nagkakamali sa maraming paraan. Isa sa mga paraan kung paano tayo nagkakamali yung sa ating mga pagsasalita. Ang mga guro po ay may malaking pananagutan sa kung ano ang itinuturo nila. Kung ang itinuturo ba nila ay taliwas sa sinasabi ng Biblia, kung itinuturo ba nila ay ang masamang doktrina, kung ang inaangat lang ba nila ay ang kanilang mga sarili para maipakita ang kanilang katalinuhan, diyan po sila hatulan ayon sa kanilang pagsasalita. Kaya sa kanilang sinasabi at inuturo, dahil dinadala nila sa kapahamakan ang mga nakakarinig nito. Di po ba? Pag yung nagtuturo, mali ang tinuturo, at nakinig yung mga tinuturuan nila at ginawa yun, ano mangyayari sa kanila? Mapapahamak sila dahil sa maling katuruan. Kaya dapat po maging mapanuri din po tayo sa ating mga naririnig na katuruan. Gaya nga po ng mga sinabi dito yung mga taga-Berea na pagkatapos sa mangaral ni Pablo sa kanila, anong ginagawa ng mga taga-Berea? Sinasaliksik nila ito. Sinasaliksik nila ang kautusan. Kung totoo ba ang sinasabi o tinuturo ni Pablo. Kaya nga po marami ang sumampalataya sa Diyos na convert dahil sa totoo nga po ang sinasabi, ang itinuturo ni Pablo. Dahil sa napatunayan ng mga taga-Berea na totoo. Nasa
totoo ang itinuturo ni Pablo na ito ay ayon sa kasulatan. Tandaan po natin na tayo ay hahatulan hindi lang sa ating mga gawa, kundi sa ating mga salitang sinasabi natin, sa ating mga binibitawang salita. Ang mga guro po ay mas nagsasalita, di po ba? Mas marami silang sinasabi kaysa mga nagtuturo sa kanila. Kaysa mga nakikinig. Mas maraming salita ang dapat hatulan ng Diyos sa kanila. Di po ba? Kaya po kung hindi natin mapipigilan o mapapaamo ang ating dila, ay hindi rin po tayo pwedeng maging tagapagturo. Sinasabi po dito na ang sinumang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa kanyang sarili. Ang taong kayang magpigil sa kanyang dila ay yung isang ganap na po o yung matured, yun na marunong magpigil sa kanyang sarili. Ang taong pumigil sa kanyang kanyang dila ay isang ganap. Hindi po tayo perpekto at tayong lahat po ay nagkakamali, di po ba? Pero dapat po nating binabago ang ating pagkatao upang tayo ay maging ganap ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nais niya tayong maitulad sa Panginoong Hesus sa gitna ng magulong mundong ito at mahirap na buhay, nang sa ganun ay mapigilan natin ang ating mga dila. At sa paanong paraan po tayo magiging ganap ayon sa pagiging ganap ni Kristo? Sa pamamagitan po ng pagsunod sa kanyang mga utos. Ang tanong nga ni Pastor Ferdi last Sunday, di po ba? Anong tanong ni Pastor Ferdi nung last Sunday? Mahirap bang tuparin ang utos ng Diyos? Yun ang tanong niya. May sumagot, mahirap, di po ba? Mahirap pong tuparin ang utos ng Diyos kapag wala pa tayo kay Kristo. Hindi po talaga tayo makakasunod. Kapag wala pa tayo kay Kristo, ay alipin pa tayo ng kasalanan. Ang sinusunod lang natin ay ang ating mga sarili at kagustuhan. Pero pag tayo ay na kay Kristo na, meron na tayong kakayanan at kapangyarihan na labanan o iwasan ang kasalanan. Ibig sabihin, lumalaya na tayo sa kasalanan. Amen po? At ang pangalawa kung paano inialin tulad ang dila sa renda ng kabayo, ayon kay Santiago. Sabi po dito, sila ay napapasunod sa pamamagitan ng rendang nilalagay sa kanilang bibig. Sabi po sa Santiago 3, talatang 3, kapag nilagyan ng renda ang bibig ng kabayo, ito'y napapasunod natin at napapabaling saan man nating naisin. Ang renda po ay isang maliit na piraso ng bakal na inilalagay sa bibig ng kabayo at ito ang nagpapasunod sa kabayo kung gusto natin ba itong dalhin sa kaliwa, sa kanan o diretso o kaya patigilin, di po ba? Kaya po kung nakakapanood kayo ng karera ng kabayo, dati sa may Santa Ana, San Lazaro, ang pagkakapanalo po ng isa sa dahilan ng pagkakapanalo ng isang kabayo ay nasa hinete po. Kasi siya ang nagre-renda noon eh. Kung gusto niyang papagalan ng takbo ng kabayo, medyo pinipigilan niya yung tali nakakabit sa renda. Ganyan po ang daya sa karera ng kabayo. Nasa hinete po yan. Ang ating dila rin po ang nagbibigay ng direksyon sa ating buhay. Kung hindi po natin mapapasunod ng maayos ang ating dila, sa bawat pananalita nito, ay magkakaroon po tayo ng magulong buhay. Halimbawa po, bakit magulo ang isang pamilya? Una, kung mabunganga ang mga magulang, yung mga nanay, maging tatay din,
Ba't mo yung tatay din? Sinasabi nila kung yung gusto nilang sabihin at hindi iniisip kung anong magiging epekto nito sa mga anak o sa pamilya. Kunting pagkakamali lang ng anak, ano-ano na sinasabi. Sasabihin, bobo, walang alam. Di po ba? Tamad. Dapat po, kung mali ang ginagawa ng ang mga anak natin, dapat turuan sila, sabihan kung ano dapat gawin. Amen? At pangalawa po, yung mga anak na mga palasagot sa mga magulang. Umawi. Hindi nila nauunawaan na ang pagsagot sa mga magulang na pabalang-balang ay kawalan ng respeto sa magulang. Kaya kung hindi pipigilan ng mga anak na pigilan ang kanilang mga bibig, ay hindi rin po sila magkakaroon ng maayos na pamilya. Di po ba? Pag sila'y nagkapamilya na rin. Sabi nga po nung pinag-aralan natin noon ay kung ano ang tinanim, siya ang aanihin. Sa panahon po kasi natin ngayon ay merong mga magulang na takot sa mga anak, di po ba? Meron. Sila na ang pinagsasabihan ng mga anak na hindi po dapat. At ang pangatlo po ay itong maganda. Hulaan nyo kung anong pangatlo? Mag-asawa. Mag-asawa. Ang mag-asawang hindi magkasundo sa pag-uusap. Laging may argumento, laging may pagtatalo. Ayaw magpadaig sa isa't isa. Ayaw magbigayan. Opo, ayaw umamin na mali. Minsan po kasi sa isang pamilya, ay sino pang nasusunod? Sister Ami, sino pa nasusunod? Nanay daw eh. Magsaing ka na. Yes, dear. Katapos siya, maglaba ka ha? Yes, dear. Pero wala naman po dito sa sa ating church. Wala po dito niyan eh. Dapat po marunong ding makinig si Mrs. sa sinasabi ni Mr. Kahit paminsan-minsan. Sinasabi nga po sa Biblia, ano sabi sa Biblia? Ang mga asawang babae ay dapat magpasakop sa kanilang mga asawang lalaki. Amen po? Kaya po magulo ang pamilya dahil sa loob ng tahanan ay hindi kayang paamuyin ang kanilang mga bibig o sadyang walang pakialam sa kanilang bibig o sinasabi. At pangatlo po, inihahalintulad din po ang dila sa timon ng barko. Sabi po dito, sa kabila ng malakas na hangin, ito'y naibabaling pa rin saan man maibigan ng piloto gamit ang maliit na timon. Sabi po dito, gayon din ang barko. Kahit ito'y napakalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, naibabaling ito saan man naisin ng piloto sa pamamagitan ng napakaliit na timon. Pansinin po natin ang barko. Kahit libu-libong tonelada ang bigat nito, kahit po napakalaki nito at itinutulak ng malakas na hangin, ay naibabaling ito kahit saan nais ibaling ng piloto sa pamamagitan ng napakaliit na timon. Halos magkapareho lang po ang ibig sabihin dito ni James doon sa renda ng kabayo. At ipinahihiwatig din ni James na ang nakasakay sa kabayo ang may control ng kabayo at ang piloto ng barko ang may control sa malaking barko gamit ang timon. Sa parehong ilustrasyon ay makikita natin na may isang tao na may control sa buong katawan. Ngunit siyempre ang dila ay kasimbuti ng pusong gumagabay dito. Tulad nga po ng renda sa bibig ng kabayo, nakasinbuti lamang ng nakasakay. At ang timon sa barko ay kasinbuti lamang ng piloto. Sa madaling salita po,
kapag pinag-uusapan natin ang dila, ay talagang pinag-uusapan natin ang puso. Dahil kung ano nga po ang lumalabas sa ating bibig, ay siyang laman ng ating puso. Kung mabuti ang laman ng ating puso, mabuti ang salita din ang sinasabi natin. At kung masama ang laman ng ating puso, ay masama rin ang lumalabas na pananalita sa ating mga bibig. Kaya po ang dila ay mahalagang bahagi ng ating katawan. Ito ang nagtatakda ng lahat o nagpapagalaw sa atin kung ito ba ay positibo o negatibo. Ito ang magdadala sa atin sa kapahamakan o kaligtasan dahil hatulan nga po tayo hindi lang sa ating mga gawa, kundi maging sa mga sinasabi natin. Amen po? At sa paglilimi po sa larawang inilahad, saan nakadepende ang mga lumalabas sa ating bibig? Sa mga reaction ba natin kapag labis tayong nagagalit o natutuwa? Binabantayan ba natin kung paano tayong nangungusap? Ang dila ay naglalahad ng tunay na kalagayan nating espiritual at kakayahang pigilin ang ating katawan. Excuse me. Ang laman ng ating mga puso ay karaniwan ng nasasalamin sa ating mga sinasalita. Kaya't kapag hindi kayang pigilin ang galit o ang labis na tuwa o anumang emosyon ng isang tao, sa bibig ito lumalabas. Di po ba pag galit tayo at kung ano-anong lumalabas sa ating mga bibig, kung ano-anong sinasabi natin na hindi maganda, andiyan yung magmumura ka, lumalabas talaga kung ano ang naramdaman mo at wala kang pakialam kung ano ang mga susunod na mga pangyayari. Kaya ang sabi ng iba, ang payo ng mga matatanda, pag ikaw ay galit, pumasok ka muna sa silid, sa iyong silid. Manahimik ka muna. Mag-isip ka muna bago ka magsalita. Ito ang dahilan kaya't sinusukat ni Santiago ang ating kakayanang pigilin ang ating mga sarili sa ating kapasidad na supilin ang ating pananalita o dila. At pangalawa po, kung bakit nga dapat supilin ang ating dila at pagsasalita. Dahil ang marunong sumupil ng kanyang dila ay hindi makakasira ng kanyang kapwa. Ang dila po ay napakapangyarihang bahagi ng ating katawan. Sapagkat mananampalataya man o hindi ay may kakayanang makasira ng kanyang kapwa, gamit lang ang kanyang dila at pagsasalita. Ito ang punong suliranin ng mga Kristiyanong Hudyo sa panahon ni Santiago na naghahangad na mag-aklas sa mga maharlikang kababayan nila upang tuldukan ang kanilang pagtitiis. At sila ay nahihikayat na umayon at umanib sa mga zealots. Kaya sila ay pinaalala ng magpigil ng dila dahil ang kawalan ng pagpipigil dito ay may kaakibat na panganib sa buhay, spiritual. Ang mga zealots po ay isang faction na po sa Jewish community. Sila yung mapaghimagsik. Hindi sila pumapayag na mapailalim sila sa kahit anumang bansa. Kaya lang sakop sila ng Romano at ayaw nila ng ganun. Ang paniniwala nila ay dapat sila ang mamumuno sa kanilang bansa. At namumuhi sila sa mga kababayan nila na umaapi sa kanila at kumakampi sa mga mananakop nila. At yun ang dahilan kung bakit ang mga zealots ay handang gumawa ng kahit ano para lang makalaya, para lang matapos ang kanilang mga pagdurusa. Kaya nga't sila'y pinalalahanan yung mga Kristiyanong Hudyo ni Santiago na magpigil ng dila dahil ang kawalan ng pagpipigil dito ay may kaakibat na panganib sa buhay espiritual. So ano nga po ang dulot na kawalan ng pagsupil sa dila? Sabi po dito sa James 3:5-8, ganyan din ang dila ng tao, maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki ng mga ipinagyayabang.
Isipin na lamang ninyo kung paano napapalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at isinusunog ang lahat sa buhay ng tao. Lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang o nakatira sa tubig ay kayang paamuin at napapaamo ng tao, ngunit wala pang nakakapagpaamo sa dila. Ito ay kasamaang hindi mapigil at puno ng kamandag na nakamamatay. So pinaghambing po ni James yung dila. Inihambing niya ito sa isang maliit na apoy na kayang magpaliyab sa kagubatan. Yung sinabi nga po sa verse 5 na ganyan din ang dila ng tao na maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki ng mga pinagyayabang. Isipin na lamang ninyo kung paano napapalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Ibig sabihin po kapag hindi nasupil ang dila, ito po ay maaaring magdulot ng pinsala sa kapwa. Ganon po ang ginagawa ng chismis. Ganon ang ginagawa ng paninirang puri. Ganon ang ginagawa ng mga pabaya sa pagpo-post sa Facebook na kung ano-ano ang nakikita o napapanood natin na hindi naman beripikado. Hindi beripikado kung totoo o hindi. Kaya mag-ingat po tayo sa pagpo-post dahil ang mga inilalagay natin dyan ay mabilis po yung kumalat. Lalo sa panahon natin ngayon na lahat ay may cellphone. Di po ba? Lahat yan nakikita. Kaya mabilis po kumalat. Isang post mo lang, isang araw, minuto lang, dami nang nakakita niyan. Seconds lang. Dahil sa hindi natin pag-iingat sa ating dila, ay malaking pinsala po ang naidudulot nito. Lalo na nga po ang mga guro sapagkat kapag nagsasalita sila, nagtuturo sila, ay marami ang nakikinig sa kanila. At kapag mali ang naituro nila po, ito nga po ay dadala sa kapamakan ng mga nakakarinig kapag ginagawa na nila ito at pinaniniwalaan. At lahat po ay hahatulan ng Diyos pagdating ng paghukom. Ano po yung paghahambing pa dito ni James? Sabi dito, daigdig ng kasamaan. Ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. Lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang o nakatira sa tubig ay kayang paamuin at napapaamo na ng tao, ngunit wala pang nakakapagpaamo sa dila. Ito ay kasamaang hindi mapigil at puno ng kamandag na nakamamatay. Idinugtong lang po ni Santiago sa una niyang sinabi na ang dila ay parang apoy. Kaya po siya nagiging daigdig ng kasamaan kasi pag ang dila po ay hinayaan lang siya ng ganon, ay patuloy na lumalabas sa bibig na kung ano-ano na walang kabuluhan. Minsan po kasi sa sobrang saya natin, kasama natin ng mga kaibigan natin at napag-uusapan isang bagay ay hindi natin namamalayan na sumasabay na pala ang bibig natin sa kanila. Lalo na yung mga kaibigan natin hindi mga mananampalataya, mga katrabaho natin, kaopisina, siyempre, nakikisalamuha ka rin doon, nakikipagkwentuhan ka rin. Kaya kung ano pinag-uusapan nila, hindi na natin namamalayan na iba na pala yung pinag-uusapan. Minsan napapasabay na tayo, yun po ang kasamaang sinasabi nila. Nasasabi na rin natin yung mga kasamaang nasasabi nila, di po ba? Ganun siya nagiging daigdig ng kasamaan. At ano ang ginagawa nito? Nagpaparumi po sa ating buong pagkatao. Kaya po ang sabi ng Panginoon Jesus ay hindi ang ipinapasok sa bibig ang nagpaparumi, kundi yung lumalabas sa bibig natin. Kasi nakaimbak sa puso ang mga pagsisinungaling, mga kalaswaan, paglalait sa kapwa. Kaya nga po sabi ni Santiago ay ang apoy nito ay galing sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay nito ng tao. Ang tinutukoy niya dito ay ang sasapitin ng mga tao. Ang sasapitin ng mga taong hindi sumusunod sa Diyos.
Ang inaasahan po kasi sa atin bilang mga Kristiyano ay ating pagsunod sa Panginoon. At yung mga kinakausap dito ni James ay yung mga Kristiyano po. Kaya binalaan sila ni James kasi hindi tama o wasto ang paggamit nila ng kanilang dila. Ang sinasabi ni James ay ipapahamak kayo niyan sa buhay na ito hanggang sa walang hanggan kapag hindi nyo kayang supilin ang inyong mga dila. Sabi pa nga po ni James ay lahat ng hayop na lumalakad at gumagapang, nakatira sa tubig, ay napapaamo at napaamo na ng tao, ngunit wala pang nakapagpaamo sa dila. Totoo po, napapaamo na natin ang mga hayop, gaya ng aso, di ba? Dolphin, pusa, napapaamo natin, maging mababangis na hayop. Maging leon, di po ba, napapaamo yan? Di po, isa sa alaga yan ni Chavez Singson, di po ba? Mga wild animals, napapaamo niyo po yun. Pero mahirap daw paamuin ang dila. Sino lang ang makakapagpaamo sa dila? Tayo po, tayo rin po, tayong sarili, ang ating sarili. Tayo lang ang pwedeng magpaamo ng dila. Di po ba? Ngunit paano natin magagawa ito? Kapag tayo ay sumusunod kay Kristo, kapag tayo, ang banal na Espiritu ay nasa atin, ay kaya na nating paamuin ang ating dila. Amen? Ito po may mga halimbawa ng mga maling paggamit ng dila. Una po, kapag may kakilala tayong magkaaway, sa halip na pagkasunduin, nag-aambag pa para mas mag-away sila. O, yun pa. Nangyayari po ba sa atin? Minsan po kasi may kinakampihan tayo. Sinususulan pa natin yung isa. Di po ba? Sabihin natin, oo nga, ganyan nga talaga ugali niyan eh. Kaya masama talaga ang ugali niyan eh. O, marami talagang kaaway yan. Sasabihin natin. Sa halip na pagkasundiin sila ay nakakadagdag pa tayo para lalong magalit sila sa isa't isa. Di po ba? Pangalawa, kapag may nakagawa ng mali sa atin, pagsasalitaan natin ng masama. Ordinary lang po yan, di ba ngayon? Naranasan niya, sa mga Kristiyano. Pag may nagawa sa atin ang isang taong mali, ano ginagawa natin? Nagsasalitaan natin ng masama, di po ba? Nangyayari po yan, pero hindi po dapat. Kapag may nakagawa ng mali sa atin ay dapat kinokorek natin sila. Di po ba? Kinokorek natin. Halimbawa, may nagnakaw, pasabihin na siya, mali ang ginawa mo, ba't ka nagnakaw? Huwag natin sabihin na, sana tamaan ka na ng kidlat sa ginawa mo. Di po ba? Kapag may nagsinungaling sa inyo, pagsabihan natin, huwag kang magsisinungaling, masama yan. Di po ba? Huwag nating sabihin, masunog ka sana sa impyerno. Di ba? Huwag nating hamakin ang kanyang pagkatao. Di po ba? Dapat i-correct. Pangatlo, kapag may nagsumbong sa atin, sa halip na tumulong magsaayos, kakapit tayo sa isa. Kagaya po ito noon sa unang sinabi natin, na may kinakampihan tayo. O kahit mga anak natin, kaibigan, pamilya natin, hindi muna natin inaalam kung ano ang pinag-umpisahan, punot dulo ng gulo, di po ba? Dapat inaalam muna natin kung ano ang punot dulo nito. Bakit nagkaganon? At doon maiisip mo, makita mo kung sino talaga ang mali, di ba? Ikaw ang tumatayang dito mediator, ikaw ang tumatayong parang judge dito eh. Di po ba? Dapat alamin natin. Huwag tayong kakampi sa isa, sa bawat isa. Pang-apat po, gagamitin yung impluensya sa pagtuturo upang isulong ang yung mga sarili nating gusto. Tapos napapahiwalay lang sa mga tao. Ito naman po ay para sa mga guro. Di po ba? Ito yung mga gurong ginagamit lang ang kanilang posisyon upang maituro kung ano lang ang gusto nilang ituro.
kahit lihis ito sa kalooban ng Diyos. Ano po ang nangyayari? Dinadala nila sa kapamakan ang kanilang mga tagapakinig. At panglima, nagpapakalat ng fake news o chismis. Ito yung mga marites. Mare, anong latest? Walang inaabangan kundi ang buhay ng ibang tao. Walang inoobserbahan kundi yung kapitbahay, yung kaopisina. Tinitingnan. Pero meron din pong pare, anong latest? Meron din pong mga lalaking chismoso eh. Hindi lang naman mga babae ang chismoso. Oh, mas chismoso pa daw ang mga lalaki. Ang chismis po kasi ay maaaring maging sanhi ng pagkasira ng reputasyon ng isang tao. Kapag kumalat ang hindi totoong chismis tungkol sa isang tao, ay maaari po itong magdulot ng gulo, ng away, ng hindi pagkakaintindihan. At ang chismis po ay madaling kumalat. Madaling kumalat po ang chismis. Nag-umpisa pa sa bahay, tapos pupunta kay kumare, pupunta kay yung pare. Kaya madali pong kumalat ang chismis. Kaya mahalaga po na tayo maging mapanuri at maging responsable sa pagpapakalat ng impormasyon upang maiwasan ang pagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. So pangatlo po, bakit nga dapat nasupili ng ating dila at pagsasalita? Dahil ang marunong sumupil ng kanyang dila ang siyang makapagbibigay luwalhati sa Diyos. Hindi nagtutugma ang pag-aangkin ng mga Kristiyanong ito na nagsasabing naniniwala sa Diyos, ngunit sa kabilang banda ay handang pumatay at sirain ang kanilang kapwa. Ang ganoong kawalan ng pagtutugma sa ating mga pag-aangkin at aktwal na pamumuhay ay napakalaking kalinlangan at kasinungalingan sa buhay. Ang ating pananampalataya, pagsasalita at mga gawi sa buhay ay dapat magkakatugma at pareho ang sinasabi. Ang mga ito ang nagpapakita kung tayo nga ay tunay nang nakakilala sa Panginoong Jesus. Ang sabi po dito, yung doble kara o pandaraya. Sabi po dito sa James 3:9-12, ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama. At ito rin ang ginagamit natin sa panlalait sa taong nilalang na kalarawan ng Diyos. Sa isang bibig nanggagaling ang pagpupuri at panlalait. Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Hindi lumalabas sa isang bukal ang tubig tabang at tubig alat. Mga kapatid, hindi makakapamunga ng ulibo ang puno ng igos o ng igos ang puno ng ubas. At lalong hindi rin bumubukal ang tubig tabang sa bukal ng tubig alat. Yung doble kara po nila, yung sila ay nagpupuri sa Panginoong Ama. Ngunit yung dila na pareho nilang ginagamit sa pagpupuri ay ginagamit din nilang panlait sa taong nilalang na kalarawan ng Diyos. Gustong sabihin sa kanila kasi yung panlalait sa kapwa ay para ring inaatake na nila ang Diyos. Sa tuwing nilalait natin ang ating kapwa, o hinahamak o minamaliit siya, sino ang hinahamak natin? Si Lord, ang Diyos. Ang Diyos ang hinahamak natin. At napakalaking kalinlangan po at kasinungalingan sapagkat sumasamba tayo sa Diyos pero sinisira nila ang kapwa nila na kamukha rin. Kamukha rin nila at nilalang din ng nakalarawan ng Diyos. Sabi ni James, ay sa isang bibig nanggagaling ang pagpupuri at panlalait. Hindi ito dapat mangyari. Ano po ba ang ginagawa ng mga gurong tinutukoy ni James? Gamit ang kanilang dila, ginagamit nila, kanilang pinupuri ang Panginoon, gayon din naman, ay sinisira o hinahamak ang kanilang kapwa na nilikha nga sa wangis ng Diyos. Hindi sila nangingiming pumatay o gumawa ng anumang
kasamaan laban sa kanilang kapwa, makamit lang nila ang kanilang gusto. Hindi ito dapat. Halimbawa po, kapag araw na linggo, sumasamba tayo. Pero nung nakarang linggo, inamak natin yung ating kasambahay, yung ating kapitbahay. Pag weekdays ay palaging nag-aaway sa bahay. Parang laging may handaan, laging may sound system sa loob ng bahay. Ito yung tinatawag na doble kara. Pag Sunday ay kaya nating ibuhos yung mga pagpupuri sa Panginoon. Samantalang pag weekdays, ginagamit natin yung ating mga bibig sa maling paraan. Hindi yun ang dapat na lumalabas. Pero bakit lumalabas? Dahil nga po sa pandaraya. Ang sabi nga po sa Matthew, itong bayan ko ay pakunwari lang ang pagsamba nila. Kasi sa bibig lumalabas, hindi sa puso bumubukal. Kasi kung masama ang puso natin, masama rin po ang lalabas. At kung mabuti rin po ang lalabas. Ito po yung paulit-ulit nating binabanggit. Pero dahil alam natin na masama ang nasa puso natin at hindi maganda ang ginagawa natin, pinapakita natin sa mga kasama natin na okay tayo. Paano? Diba, nagmi-ministry tayo. Pero yung motibo o yung ginagawa natin ay hindi nakaakma sa kalooban ng Diyos. Ano po ang tawag doon? Doble kara nga po. Doble kara. So ano ang ginagawa ng mga gurong tinutukoy ni Santiago? Gamit ang kanilang dila, kanilang pinupuri ang Panginoon at ang Ama. At gayon din naman ay sinisira at inaalimura ang kanilang kapwa na nilikha sa wangis ng Diyos. Hindi sila nangingiming pumatay o gumawa ng anumang kasamaan laban sa kanilang kapwa, makamit lang ang minimithi nila. Hindi ito dapat. At ito nga po yung paglalarawan ni Santiago. Ito yung opposite o magkasalungat na katangian ng dila. Una po yung bukal ng tubig. Hindi maaaring manggaling ang tubig tabang sa tubig alat sa parehong bukal. Itinuro ni James na imposible na manggaling ang tubig tabang at tubig alat sa parehong bukal. Ang mga Kristiyano ay hindi po dapat maringgan ng masasamang pananalita. Sa pamamagitan ng paggamit sa tubig dagat at tubig tabang na parehong nanggaling sa isang bukal, na hindi naman po talaga maaring mangyari bilang ilustrasyon, itinuro niya na hindi maaring mangyari sa isang Kristiyano na panggalingan ang kanyang bibig ng parehong pagpupuri at panlalait at pagmumura. Hindi tayo maaaring magpuri sa Diyos habang minumura o linalait ang ating mga kapatid. Piniliwanag ng Panginoon Jesus na kung ano ang lumalabas sa ating bibig, yun din ang laman ng ating puso. Ang kasamaan sa ating puso ay tiyak na lalabas sa ating bibig sa pamamagitan ng pagmumura o pagsasabi ng masasamang salita. Ngunit kung ating puso ay puno ng kabutihan ng Diyos, lalabas po sa ating bibig ang pagpupuri sa Kanya at pag-ibig sa ating kapwa. Kaya nga po, laging indikasyon ng nilalaman ng ating mga puso ay kung ano ang nilalaman ng ating yung ating mga pananalita. Kung ano ang mga ating pananalita. Ang pangalawang ilustrasyon po yung puno ng igos. Ito ay hindi maaring mamunga ng ulibo. At sinasabi po dito na sa ilustrasyon na ito na ang puno ng igos ay hindi maaaring mamunga ng ulibo. Maaari natin lagyan ng label ang isang puno ng igos na susulatan natin. Puno ng ulibo, ilalagay natin sa puno ng igos. Pero hindi po yun nangangahulugan na magiging puno na ito ng ulibo. Maaari nating putulin ang isang puno ng igos para magmukhang puno ng ulibo.
Puro hindi yun nangangahulugang maging puno ito ng olibo. Maaari ang isang tumboy magdamit ng damit panlalaki. Pero still, ang kasarian niya ay lalaki pa rin siya, ay babae pa rin siya. Ganon din ang mga bakla. Kahit magsuot sila ng pambabaeng damit, ganon pa rin po ang kalalabas, ang kasarian nila. Lalaki pa rin sila. Ibig sabihin, di natural para sa isang Kristiyano na mamuhay sa kasalanan. Ang mga Kristiyano ay hindi na dapat mamuhay upang mamunga ng kasamaan. Sa halip, mamuhay tayo ayon sa bunga ng katwiran. At pangatlo po, yung puno ng ubas. Ito hindi maaaring mamunga ng igos. Ganun din po ang sabi niya na ang puno ng ubas ay hindi maaaring mamunga ng igos. Ang bibig ko po kasi natin ay ginagamit natin sa masama at mabuti. Kaya nga po dapat iniiwasan nating magsalita ng masasamang bagay. Gaya po ng pagsisinungaling, panlalait sa kapwa, pagmumura, panloloko. Ang mga ito ay hindi dapat ginagawa dahil ang ating mga bibig ay ginagamit natin sa pananalangin, sa pagpupuri sa Diyos, sa ating pagsamba sa Diyos. Gaya po ng dilim at liwanag na hindi pwedeng magsama. Gayon din po ang pananalangin at pagpupuri sa Diyos at ang masasamang salita na lumalabas sa ating bibig na hindi rin po pwedeng magsama. Gayon din naman ay hindi maaring bumukal ng sabay sa isang Kristiyano ang papuri sa Diyos at paninira sa kapwa. So ayun po, bakit nga ba dapat nasupilin ang ating dila at pagsasalita? Una po, dahil ang marunong sumupil ng kanyang dila ay may pagpipigil rin sa sarili. Pangalawa, dahil ang marunong sumupil ng kanyang dila ay hindi makakasira ng kanyang kapwa. At ang pangatlo po, dahil ang marunong sumupil ng kanyang dila, ang siyang makapagbibigay luwalhati sa Diyos. At sa ating pong paglalagom, ang dila ng isang mananampalataya at ang kanyang pagsasalita ay ang isa sa mga pinakalantad na palatandaan ng kanyang espiritualidad at pagiging malago sa pananampalataya. Ang ating kakayahang magsupil sa ating mga dila at pagsasalita ang nagpapakita kung paano nating kinokontrol ang ating mga gawi at pamumuhay. Tayo po ay hinahamon ni Santiago na ating amuhin ang ating mga dila at nang sa gayon ay atin ding tunay na mapasunod ang ating mga gawi at gawa sa buhay tungo sa tama at wastong itinuturo sa atin ng Diyos. Sa gayon, ang ating mga pagsasalita ay magiging mabisang patotoo ng ating buhay, pananampalataya. At ang ating mga papuri ay tunay na magiging katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya po maging maingat po tayo sa ating pananalita. Magpigil sa sarili, gumamit ng mga salita na upang palakasin ang loob ng iba, at iayon ang ating pananalita sa ating pananampalataya. At sa paggawa po nito ay maaari nating positibong maimpluwensyahan ang mga nakapaligid sa atin at maparangalan ang Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat.